Welcome to Chinito Daily Stories! At ito nga mga mima, itutuloy ko muna ang aming kwento sa aming travel sa Baguio. At papunta ngayon kami sa Northern Blossoms dito sa Atok, Benguet. From Baguio City, 2 hours ang biyahe bago ka makakyat dito sa Atok, Benguet. At ang dadaanan mo talaga makapigil hininga mga mima. Alam nyo ba na talagang meron akong fear sa mga ganitong daan? Sa pagkakataong ito mga mima ay parang lumiliit ang mundo ko dahil ito nga yung parang tinatawag natin na bitukang manok na daan. Paliko-liko at hindi mo alam kung meron ka nga makakasalubong. Sa loob ng 2 oras mga mima na papunta dito sa Atok, Benguet ay wala ka talagang pwedeng pagtigilan or pwedeng mag-stop over na lugar. Isa ito sa daan na makapigil hininga mga mima pero masusuklian ng napakagandang tanawin dito sa taas. Habang pakyat nga kami ng pakyat dito sa napakataas na bundok na ito mga mima ay makikita mo ang tanawin na ito at ang napakaganda at napakalamig na lugar na ito mga mima, lalong lalo na ang fog dito ay talagang mapapawi ang takot mo. Hindi man tayo sikat na travel vlogger, alam nyo ba mga mima na gustong gusto ko lang i-share sa inyo ang napakagandang tanawin dito habang kami ay naglalakbay. Dapat ang kukunin ninyong driver mga mima kung sakaling aakyat kayo dito sa Atok, Benguet ay yung sanay na. Kaunting pagkakamali mo nga lang sa iyong pagdadrive mga mima ay diretso ka talaga sa bangin. At ito nga mga mima, natapos na ang napakahabang biyahe namin at nakarating na rin kami dito sa Northern Blossoms. Ang entrance fee nga pala mga mima dito ay 250 pesos bago ka makapasok dito mga mima, bibili ka muna ng ganitong ticket. Konting paalala lang sa mga gustong makyat dito sa Atok, Benguet mga mima, alam nyo ba na ito ang pinakamalamig na lugar na naakyat ko dito? Hangin pa lang dito mga mima ay makatindig balahibo na, pero mga mima ekes talaga ang aking OOTD ngayong araw na ito dahil inubad ko nga ang pang-ibabaw kong damit. Abay, akala ng mima ninyo ay mainit dito sa lugar dahil nga maaraw, yun naman pala mga mima ay sobrang lamig. Abay, buti na lang talaga ay meron akong scarf na baon. Tinatamad na talaga akong mimang umakyat sa van at dahil napakalayo nga ng pinagparka namin. At eto mga mima, tuloy na tuloy talaga ang pamamasyal ng mima ninyo kahit na nakasandot, nakascarf lang ako, kahit tumitindig-tindig talaga ang balahibo ng mima ninyo. Pagpasok pa lang namin dito sa Northern Blossoms ay napakagandang cactus na talaga ang sumalubong sa amin dito at iba't ibang variety talaga ito. Kung mahilig ka sa mga nature ay eto mga mima, puntahan mo na ito. Talaga namang behind us ay ang Mount Pulag na ito mga mima at hindi talaga pinalampas si Sanji na magpicture dito sa napakagandang lugar na ito ng Northern Blossoms. O, tiis ganda ang mima ninyo, talagang lamig na yan sa sando niya. Hindi ka pagpapawisan sa lugar na ito mga mima, bawat hakbang mo dito mga mima ay bulaklak talaga ang iyong makikita. Kung pwede lang talaga magpitas dito mga mima, kumuha na ako lahat ng variety dito at napakaganda talaga mga mima ng mga bulaklak dito. May mga bangkuri na pwede ninyong upuan kung sakaling napapagod na kayo. Pero kung ganito naman kaganda mga mima ang inyong lilibutin ay talagang hindi ka mapapagod. Sa pagkakataong ito mga mima ay feeling ko talaga ay nasa Netherlands ako dahil sa napakagandang panahon at napakaganda mga mima na tanawin dito. Abay, syempre, susulitin natin ang mga bawat lugar na yan mga mima. At ito nga si Sanji mga mima ay pinaupo ko dito at kitang-kita talaga dito yung fog na gumagalaw. Mga kailangan ninyong dalhin pag-aakyat kayo dito sa Atok, Benguet ay jacket mga mima, number 1 yan. At syempre dapat po kayo ay naka-hiking shoes or naka-rubber shoes para komportable ang bawat lakad ninyo. Dahil nga nagsisimula tayo maging vlogger mga mima, ay eto mga mima, hindi natin yan palalampasing napakagandang background natin yan at ang napakagandang mga bulaklak dito. Abay, ngayon lang talaga mga mima ako nakakita ng cabbage, bulaklak pala ito. Kapag month of May daw mga mima ay napakaganda talaga ng pagbukad ng mga bulaklak dito at lalong-lalo na mga mima yung napakagandang kulay dito. O mga mima, paalalahanan ko na kayo, bawat paghakbang dito ay tingnan po ninyo at baka naman madapa na kayo at paggising ninyo mga mima ay nasa baba na kayo ng bundok. Sobrang dami mga mima na mga bulaklak dito at napakaganda talaga at makikita ninyo at iba't ibang variety talaga ng ganitong bulaklak ang nakita ko. Sinimula na nga ni Sanji ang pagpapapicture sa napakagandang bulaklak na ito at once in a lifetime lang talaga makapunta dito, kaya mga mima, susulitin natin ang bawat pagkakataong ito. Talagang recommendable ito mga mima doon sa mga nagfo-photoshoot. Paalala lang mga mima, bawal lang umurong ng umurong dito, kailangan dito ay pasulong ng pasulong mga mima at kapag konting urong mo, abay laglag ka na.
Napakalaki ng lugar na ito at kailangan talaga mga mimay may bit-bit kang sipag sa paglalakad. At kung wala kang sipag sa paglalakad mga mimay hanggang tanaw ka na lang talaga din sa bundok na iri. Kapag aakyat ka nga ng Baguio ay ito ay isa sa mga puntahan mo mga mima at dinadayo na rin talaga ito. Kung gusto ninyo umakyat ng Baguio City mga mimay isa ito sa puntahan ninyo. Hindi masyadong nakita ang pagka-lavender fields nito mga mima pero mga mima sulit pa rin. At itong halaman namang ito'y parang nilagyan ng snow. Bawat station dito mga mima ay merong tao na nakatalaga at pwede kayo magpa-picture sa kanila. Pagkatapos ng libutin ng napakagandang lugar na ito ay pwede kayong umakyat sa taas at meron kayong makikita sa souvenir shops nila. At syempre sa halagang 250 na binayaran ninyo ay may unlimited kape kayo at may unlimited pandesal na rin kayo at cheese bread. O diba kahit napagod nga kayo nabusog pa rin kayo? Ganito kaganda dito sa Atok Benguet, napaka-peaceful at mawawala talaga lahat ng stress ninyo. Kaya kung gusto ninyo umakyat dito, ilalagay ko na lang sa comment section lahat ng mga info. At heto nga pala mga konting pasilip sa mga photo namin dito nung kami umakyat ng Atok Benguet. Aura dito, aura there. Maraming salamat sa inyong panunood. Hanggang sa susunod naming mga kwento.